Ulan na naman, baha na naman, parang paulit-ulit na lang, di ba? Ang tanong, paano nga ba natin tatalunin ang ulan? So, tingnan natin, ano ba ang mga aral na makukuha natin mula sa buong mundo pagdating sa flood control? At eto na nga, eto yung tanong na siguro lahat tayo tinatanong sa sarili natin. Bakit ganon? Taon-taon kapag bumuhos ang ulan, sure ball na lubog sa baha tayo. Samantalang yung mga kapitbahay natin sa Asia, parang chill lang sila, laging handa, laging tuyo. Ano kayang sikreto nila? So, bakit nga ba tayo nalulunod? Bakit tila stuck tayo sa ganitong sitwasyon? Yan ang sisilipin natin. Okay, lumalabas na, sa pagharap natin sa baha, may dalawang landas, may dalawang paraan. At depende sa pipiliin natin, magkaiba rin ang kalalabasan. Parang choose your own adventure, pero para sa buong bansa. Tingnan nyo to. Sa isang side, yung landas A, yan yung status ko. Kumbaga yung bahala na approach. Kapag may baha na, saka lang kikilos. Mga proyektong parang band-aid lang. Tapos, sa kabilang side, landas B, ito yung ginagawa ng iba. Proactive, pinag-iisipan, may long-term plan, may ambisyon. Dito pa lang, ang laki na ng diferensya, di ba? So, para mas maging malinaw yung landas B na yan, mag-field trip muna tayo. Unang hinto, Singapore. Tingnan natin kung paano nila hinarap yung ulan gamit ang isang green answer. At ito yung game changer. Ang galing ng diskarte nila eh. Yung ulan, hindi nila kinalaban, nakipagkaibigan sila. Imbes na ituring na kaaway ang tubig, ginawa nilang kakampi. Ginawa nilang parte ng solusyon. Paano nila ginawa yun? Ito ang sikreto, yung tinatawag nilang ABC Waters Program. So yung mga kanal at ilog nila, hindi na lang basta drainage. Ina-upgrade nila, ginawa nilang maganda, malinis na pasyalan, kumbaga, naging parte na sila ng buhay ng mga tao doon. Tatlong simpleng letra lang yan. A, B, C. A for active. Ginawa nilang parang parke, may community spaces. B for beautiful. Sinigurado nilang magandang tingnan, swak sa design ng syudad. At C for clean. Nililinis nila yung tubig gamit ang natural na paraan, hindi puro chemical. Active, beautiful, clean. Ang simple, pero ang galing ng epekto. Okay, galing tayo sa green solution ng Singapore. Ngayon, lipat naman tayo sa Japan. Kung ang Singapore above ground ang diskarte, ang Japan naman nagtago sa ilalim ng lupa. At hindi basta-basta, isang higante ang tinayo nila. Kasi yung solusyon nila sa mga dilubyo at matinding pagbaha, hindi mo makikita basta-basta. Bakit? Kasi nasa ilalim malalim, sa ilalim mismo ng mga kalsada ng siyudad. At yung paglalarawan dito, grabe! Isipin nyo, isang subterranean cathedral. Parang katedral pero sa ilalim ng lupa. Ganon kalaki at ka-impressive yung GCANS project nila. Talagang ginawa para saluhon ang pinakamalakas na bagyo. So, ayun na, nakita natin yung sa Singapore at Japan. Ang galing, 'di ba? Pero ang tanong, anong kinalaman niyan sa atin? Dito na ngayon papasok yung totoong hamon, isang hamon para sa mga namumuno. Kasi yung mga ganitong solusyon, hindi yan puro engineering lang eh. Kailangan mo ng tapang, kailangan mo ng ambisyon, at higit sa lahat, kailangan mo ng malaking investment. Magkano? Eto, $8 bilyong. Yan ang ininvest ng Dubai. Imagine that, parang sinasabi nila, eto, ganito kami kaseryoso mag-invest sa future. Yan ang benchmark. Kaya lahat ng nakita natin, yan ay isang hamon. Isang malinaw na hamon na, hoy, kaya nating higitan yan. Let's do better. At siguro, ito ang pinaka-importanteng takeaway sa lahat ng to. Ano ba ang tunay na test ng leadership? Sabi nga, hayaan mo daw na ang kalikasan ang mag-fact check sa'yo. Kasi sa huli, kahit anong ganda ng press release mo, yung baha, yan ang magsasabi ng totoo. Yan ang ultimate fact checker. Kaya, eto ang huling tanong na iiwan ko sa inyo. Itong huling hamon. Hahayaan na lang ba natin na taon-taon, yung kalikasan pa rin ang mag-fact check sa mga leader natin? Na baha pa rin ang magpapatunay kung may nagawa ba talaga sila o wala? O panahon na para maningil tayo? Para humingi ng mas malaki, mas matapang, at pangmatagalang solusyon? Kayo na ang humusga.